Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siya namang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya ay tago lamang natin sa pangalang Gina. Bueno, basahin natin ang liham ni Gina. Dear Kuya Peles, isa po ako sa mga masugid ninyong taga-subaybay sa inyong malawakang programa sa radyo. Lumiham din po ako kuya dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Gina, 28 taong gulang at may asawa na po ako. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Rudy, maawa ka naman. Huwag mo kaming iwan ng mga bata. Wala akong mapapala sa'yo. Iiwan na kita. Pero papaano na kami ng mga bata? Kawawa naman kami kung iiwan mo kami. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Wala na akong pakialam sa inyo. Maawa ka sa amin, Rudy. Huwag mo kaming iwan. Hindi na nga kita mahal eh. Mahirap bang intindihin yun, ha? 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 Nasasaktan ako ko. Talagang masasaktan ka kapag hindi ka pa tumigil dyan. Naiintindihan mo? Bitawan mo po ako. Nayaring ka. Bisit. Ano bang kasalanan namin sa'yo, ha? Bakit mo kami iiwan? Hindi na nga ako maligaya sa'yo. Gagawin kong lahat. Huwag mo lang kaming iwan ng mga bata. Saong-sawa na ako sa'yo. Mula nung magsama tayo, puro na lang hirap sa buhay ang nararanasan ko. Malas ka sa buhay ko. Bakit kasi hindi ka maghanap ng trabaho mo? Dalawa ng anak natin, Rudy. Dapat ikaw ang maghanap ng trabaho. Ganun ha? Susumbatan mo ba ako? Ha? Bakit mo sinundo? Para tumigil ka na. Wala kang kwentang asawa. Rudy, bumalik ka dito. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo. Rudy! Huwag mo kaming iwan. Rudy! Tama na yun, anak. Huwag mo nang iyakan ang walang kwentang lalaking yon. Inay, papaano na kami ngayon ng mga bata? Huwag mo silang alalahanin. Nandito naman kami ng tatay mo eh. Di ka namin pababayaan. Inay, Ang mga ganong klaseng lalaki, hindi dapat iniiyakan. mahal ko si Rudy, Inay. Iniwan ka na nga niya eh. Ganon ba talaga? Ha? Gusto mo? Ama pa rin siya ng mga anak ko, Inay. Kahit na. Hindi pa naman kayo kasal eh. Ano bang hinahabol mo sa lalaking yon? Mas mabuti, nakalimutan mo na ang walang kwentang lalaking yon. Inay, may dalawa na kaming anak ni Rudy. Bakit? Hindi mo ba sila kayang buhayin? Ha? Nandito kami ng tatay mo. Inay, Tama na yan! Hindi iniiyakan ang ganong klaseng lalaki. Kaya kalimutan mo na siya! Ay, naaawa ko sa anak natin, Ibiang. Ako rin eh. Pero wala tayong magagawa. Iniwan na siya ng walang kwentang lalaking yon.
Ano bang pinag-awayan daw nila? Wala naman daw. Basta na lang nagbalot ng mga damit niya. At ang sabi daw niya sawa na raw siya sa hirap. Siya pa nga ang may ganang magsabi niyan. Siya ang lalaki. Sana siya ang maghanap buhay. Yun na nga Ewan ko ba sa Rudy na yan? Kung anong pumasok sa kukuti niya. Hindi bali, Ebir. Nandito naman tayo para sa mga apo natin. Walang problema. Ano bang nangyari sa inyo ni Rudy, friend? Ewan ko ba sa lalaking yon? Ang sabi niya, nakahanap na siya ng babaeng magpapaligaya sa kanya. Ang ibig ba niyang sabihin? Hindi siya maligaya sa iyo? Hayaan mo na siya. Wala siyang kwentang lalaki naman eh. Paano na kayo ng mga anak mo? May trabaho naman ako friend. Kahit papaano, mabubuhay ko na rin sila. Teka, magkano ba ang sahod sa street sweeper? Minimum din. Yun naman pala Kaya nga, tinanggap ko na ang nangyari sa akin. Masaya na rin ako dito sa trabaho kong ito. Kahit tagawadis lang ng kalsada, at least marangal naman na trabaho. Aba, oo naman. Ang importante, malinis na trabaho. Kaya nga sa susunod na taon, mag-aaral na yung panganay ko. Kaya ngayon pa lang, pag-iipunan ko na. Ganun ba? Buti naman. At unti-unti mo nang nakakalimutan si Hi, Rudy. friend. Hindi siya kawalan sa akin. Mabubuhay kami nang wala siya. Ano ba itong mga tao ngayon? Kahit saan, nagtatapon ng basura nila. May tamang lalagyan naman na dapat nilang pagtapunan Pati upos ng mga sigarilyo. Tapon dito, tapon doon. Ay, naku talaga, oo. Mga tao, walang disiplina sa sarili. Pero hindi bali. Masaya naman ako sa trabaho kong ginagawa kong ito Para ito sa mga anak ko. Kakayanin ko ang lahat. Teka, ano yun? Parang kumikinta ba? Malapitan nga. Kwintas ito At ang kapal. Ang bigat. Kung hindi ako nagkakamali, kwintas ito ng lalaki. Mapunasan nga. Parang tunay ito. Gold! Tagawali sa kukuya ng kalsada dito sa aming barangay. At yan ang ikinabubuhay namin nang hindi pa kami naghiwalay ni Rudy dahil wala siyang trabaho. At habang nagwawalis ako kuya, ang araw na yun, hindi sinasadya na nakapulot ako ng isang kwintas. At Nako anak, saan mo ba napulot yan? Purong gold ito At ang kapal. Wala bang naghahanap nito? Kaya nga po inay dito muna sa akin ito. At hihintayin ko kung may maghanap, ibibigay ko sa kanya. Tama yan anak. Dahil hindi sa'yo yan. Opo inay, mahirap ang kinin ang hindi sayo. Kawawa naman ang may-ari. Totoo yan anak.
Sigurado ako na nag-aalala na ang may-ari niyan. Ay, hindi bali, inay. Dito lang naman sa akin ito eh. At kapag may naghanap, o di bibigay ko. Sino kaya ang nakahulog niyan? Nako, kung iba lang nakapulot niyan, nako, hindi na nila sasabihin. Eh, mahirap naman yung ganun, inay. Masama yun. Sinabi mo pa, mabuti na lang at mabuti ang pagpapalaki namin sa iyo ng itay mo. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa inyo dahil kayo ang naging mga magulang ko. O siya, magpahinga ka na para makakain na kayo ng mga bata. Kanina pa sila naghintay sa iyo eh. Ah, sige po, inay. Ano? May napulot na kwintas si Gina kamo. Ibiang. Oo, Paking. Oh, asa na yung kwintas na napulot niya? Nandyan sa kanya. Itinago niya. Baka may maghanap. Kawawa naman. We, tama yan, Ibiang. Kawawa naman yung may-ari na maghahanap o nakahulog na. Wala namang problema. Dahil kapag may naghanap, isusuli naman niya eh. May dapat lang, Ibiang. Dahil kawawa naman yung taong may-ari noon. Yun din ang sabi ko sa kanya. Mahirap ang kinin ang hindi sa'yo. Totoo yan. Dahil babalik din sa'yo balang araw. Kung ano yung ginawa mo, abay gagawin din sa'yo. Oo. Siya nga pala. Saan ka ba galing? Kina paring Bugard. Nanghingi ako ng sitaw at talong na igugulay natin. Nako, masarap yan, Pakeng. Paborito yan ng mga bata. Siyas. Magluto ka na at alas 11 na ng tanghali. Mamaya, andito na si Gina. Para sabay-sabay na tayong kumain ng mga bata. Sino kaya itong kumakatok? Ang aga naman. Sandali lang, nariyan na. Sino po sila? Ikaw ba si Gina? Opo. Bakit po? Nasalubong ko si Paking kanina at may pupuntahan siya. Nakita niya ako na nagtatanong doon sa nawawala kong kwintas. At mabuti na lang at nasabi niya sa akin na ikaw daw ang nakapulot. Opo. May napulot po akong isang kwintas ng lalaki. Nasira yung lock at ang kapal ng kwintas po. Iha, sa akin nga ang kwintas na yon. Maaari ko bang tubusin sa iyo? Kasi may sentimental value sa akin ng kwintas na yon. Alaala namin ng namayapa kong asawa. Maaari ba? Opo sir. Sandali lang ha, kukunin ko. Ay, mabuti na lang at siyang nakapulot. Ang bait-bait niya pala. Sir, ito po Oh, ito nga ang kwintas kong nawawala. Nasira kasi ang lock niya, kaya hindi ko na malayan na nahulog. Iha, pwedeng tubusin ko sa'yo ng 20,000 kung papayag ka. Naku sir, hindi po kailangan na tubusin ninyo. Isasauli ko po sa inyo ito. Sa katunayan po, naghihintay lang po ako ng maghahanap at isasauli ko sa kanya, sa may-ari. Napakabuti mo, Iha. Ganito na lang. Total, malapit na akong bumalik ng Hawaii. Naghahanap kasi ako ng mag-aalaga sa aking apo. At kaya nga umuwi ako dito dahil naghahanap ako ng isasama ko. Yan ay kung gusto mo lang naman. Teka, sigurado ka ba na hindi mo tatanggapin ang 20,000 na ito? Kung mag-isip kang mabuti, Iha. Ano?
Palagay ninyo, tatanggapin ko ba ang alok sa akin ni Don Romeo? Mabuting tao si Don Romeo. Kilala namin yan ng itay mo. Pagkakataon mo na yan para mabigyan mo ng magandang kinubukasan ang dalawa mong anak. Kaya lang, inay, iniisip ko ang mga anak ko eh. Papaano sila pag aalis ako? Anak, nandito naman kami ng tatay mo na mag-aalaga sa mga anak mo. At pagkakataon mo na rin para makarating ka ng Hawaii. Inay! Maganda ang dumating na pagkakataon sa akin, kuya, dahil sa pagsauli ko ng kwintas na yun kay Don Romeo. At inalok niya ako, kuya, na mag-alaga ng kanyang apo sa Hawaii dahil doon na sila namimirmihan ng kanyang mga anak. Kaya lang, kuya, mapapalayo naman ako sa aking dalawang anak. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Gina. Alam mo, Gina, may napakagandang opportunity yung dumating sa'yo. Tunay nga na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, may magandang balik sa'yo. At yun nga, ay ang alok sa'yo ni Don Romeo, Gina, na nangangailangan siya ng mag-aalaga ng kanyang apo sa Hawaii. Abay, Gina, para sa akin, walang masama kung susubukan mo natanggapin ang alok sa'yo ni Don Romeo para makapunta ka ng Hawaii at mag-alaga ng kanyang apo. Total, medyo malalaki na rin ang anak ninyo. Bakit hindi mo tanggapin? Nakita niya kasi ang kabaitan mo, Gina, at mapagkakatiwalaan ka. Biruin mo, inalok kang 20,000 pesos. Abay, malaking halaga na yun. At tinanggihan mo. Abay, kung tutusin, malaki na yun para sa pamilya mo. Kaya lang hindi mo tinanggap, nangangahulugan na mabuti kang tao. At yun ang nakita sa'yo ni Don Romeo. Yan ang karamihang hinahanap ng mga taong mabubuti ang loob. Abay, malay mo, Gina, kapag nagtagal ka ron, mapitisin mo rin ang dalawa mong anak. Hindi ba? Bakit mo pinag-iisipan ang mga bagay na yan? Pati magulang mo talagang porsigido rin na tanggapin mo ang alok sa'yo ni Don Romeo. At kaya naman nilang alagaan yung dalawang anak mo. Magandang kapalaran na yan na nag-iinday sa'yo, Gina. Huwag ka nang mag-isip, huwag mo nang pag-isipan yan. Tanggapin mo na ang alok sa'yo ni Don Romeo para makapunta ka ng Hawaii. Bueno, iyan na lamang ang masasabi ko sa'yo, Gina, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.